Ang pagmamaneho habang malakas ang ulan ay maaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin? A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. B. Bawasan ang bilis para mas ligtas. C. Magmaneho ng mas mabilis hanggat maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon. Ang tamang sagot, letter A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada. Kapag papalapit sa isang baha na lugar at kailangan mong dumaan dito, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang iyong bilis upang makatawid ka agad sa baha. B. Panatilihin ang iyong bilis, total ang karamihan ng sasakyan ay may water insulation naman. C. Magpatuloy sa napakabagal na bilis mga 2 to 5 km per hour upang maiwasan ang pagpasok ng tubig sa iyong tambutso. Ang tamang sagot, letter C. Magpatuloy sa napakabagal na bilis mga 2 to 5 km per hour upang maiwasan ang pagpasok ng tubig sa iyong tambutso. Ano ang dapat mong gawin kung makikita ang karatulang ito? A. Magmabagal at maging handa. B. Bumusina at ituloy ang bilis. C. Bilisan. Ang tamang sagot, letter A. Magmabagal at maging handa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Daanan ng motorsiklo. B. Parking. C. Daanan ng bisikleta. Ang tamang sagot, letter C. Daanan ng bisikleta. Ano ang kahulugan ng dalawang guhit na ito? A. Maaring mag-overtake anumang oras. B. Maaring mag-overtake kung ligtas. C. Bawal tumawid at bawal mag-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Bawal tumawid at bawal mag-overtake. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal magsakay ng pasahero dito. B. Bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito. C. Dito ang babaan at sakayan ng pasahero. Ang tamang sagot, letter B. Bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal magpabalik-balik. B. Two-way na trapiko. C. Ang kalsada ay may dibisyon. Ang tamang sagot, letter B. Two-way na trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. B. Matarik ang paakyat ng direksyon ng kalsada. C. Limitahan ng 20% ang bilis. Ang tamang sagot, letter B. Matarik ang paakyat ng direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kapag ang tawiran sa riles ng tren ay walang aparato ng babala? A. Magdahan-dahan at magpatuloy ng may pag-iingat. B. Huminto ng 15 talampakan mula sa tawiran ng riles ng tren. C. Bilisan ang iyong bilis at tumawid ng mabilis. Ang tamang sagot, letter A. Magdahan-dahan at magpatuloy ng may pag-iingat. Ano ang gagawin mo kung ang brake lights ng nasa harapan mong sasakyan ay umiilaw? A. Bumusina. B. Maghandang pumreno. C. Lumiko sa kanan o kaliwa. Ang tamang sagot, letter B. Maghandang pumreno. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa traffic sign? A. Pagmamaneho ng nakainom ng inuming nakakalasing. B. Rolling stop. C. Hindi pagsuot ng helmet. Ang tamang sagot, letter B. Rolling stop. Ayon sa Republic Act 10930 o tinatawag na Rationalizing and Strengthening the Policy Regarding Driver's License, ilang taon ang bisa ng lisensya sa pagmamaneho? A. 5 taon at maaring maging 15 taon kung ang driver ay walang paglabag sa batas trapiko. B.
5 taon at maaring maging 10 taon kung ang driver ay walang paglabag sa batas trapiko? C. 5 taon at maaring maging 10 taon kung ang driver ay magre-renew bago ma-expire ang lisensya. Ang tamang sagot, letter B, 5 taon at maaring maging 10 taon kung ang driver ay walang paglabag sa batas trapiko. Bukod sa mga rotors ng preno, mga pad ng preno, mga pipa ng preno, ano pa ang ibang mahalagang bahagi ng preno na ito? A. Yapakan ng preno. B. Brake caliper. C. Lining ng preno. Ang tamang sagot, letter B, brake caliper. Ano ang dapat mong suriin kung may narinig kang hindi normal na ingay habang inililiko ang manibela? A. Belt ng steering. B. Belt at level ng langis sa steering. C. Langis ng steering. Ang tamang sagot, letter B, belt at level ng langis sa steering. Anong mga driver's license code o DL code ang maaaring kuhanin ng student driver's permit isang buwan matapos makakuha ng student driver's permit? A. A1, B, B1, B2, B, B, B1, B2, D. C. A1, CE. Ang tamang sagot, letter A, A1, B, B1, B2. Blank ang hindi pagbibigay ng pantay-pantay na serbisyo kanino man. A. Pinahihintulutan minsan. B. Ipinagbabawal. C. Pinahihintulutan. Ang tamang sagot, letter B, ipinagbabawal. Maaari kang huminto kahit saan sa expressway kapag A. Kailangan mong maglakad at makalanghap ng sariwang hangin. B. Sinabihan ng traffic enforcer. C. Kailangan mong gumamit ng mobile phone. Ang tamang sagot, letter B, sinabihan ng traffic enforcer. Ang iyong sasakyan ay nag-aapoy habang nagmamaneho ka sa isang lagusan. Ito ay maaari pang mapaandar. Ano ang dapat mong gawin? A. Iwanan mo ang sasakyan habang umaandar ang makina. B. Iparada ito palayo sa highway. C. Gumamit ng fire extinguisher at umalis sa lagusan kung kaya mo. Ang tamang sagot, letter C, gumamit ng fire extinguisher at umalis sa lagusan kung kaya mo. Tila madali lang lampasan ang ibang mga sasakyan sa daan, subalit nangangailangan ito ng tiempo, mahusay na pagtatansya ng distansya, at mahusay na kondisyon ng makina ng sasakyan. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya paglusot? A. Sa kurbada. B. Sa mga highway. C. Sa mga highway na maraming daanan o lane. Ang tamang sagot, letter A. Sa kurbada. Alin sa mga sumusunod ang tamang disiplina sa kalsada? A. Taguan ng mga traffic enforcer kapag may uplansita. B. Sundin ang payo ng matatanda. C. Alamin at sundin ang batas trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Alamin at sundin ang batas trapiko. Pinahihintulutan ka ba na mag-overtake sa putol-putol na linya? A. Oo kung walang traffic enforcer sa paligid. B. Oo kahit anong oras dahil ito ay iyong karapatan. C. Oo ngunit maging maingat at alisto. Ang tamang sagot, letter C. Oo ngunit maging maingat at alisto. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Pagparada. B. Drifting. C. Kagipitan o biglaang emergency brake. Ang tamang sagot, letter A. Pagparada. Kapag may nakitang karatula na nagsasabing accident-prone area, ano ang dapat mong gawin? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan at maging higit na maingat kaysa sa karaniwan. C. Bumusina at panatilihin ang normal na bilis ng takbo.
Ang tamang sagot letter B, bagalan at maging higit na maingat kaysa sa karaniwan. Mahirap magmaneho sa gabi. Dapat gawin ang mga sumusunod kapag may nakasalubong na sasakyan sa gabi. A. Liwanagan ang ilaw sa pamamagitan ng paglipat sa high beam. B. Ipatay sindi ang headlight. C. Bawasan ang liwanag ng ilaw sa pamamagitan ng paglipat sa low beam. Ang tamang sagot letter C, bawasan ang liwanag ng ilaw sa pamamagitan ng paglipat sa low beam. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang sulid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pag-U-turn sa highway. C. Pagdaan sa highway. Ang tamang sagot letter A, pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Maaari kang dumaan sa kanan ng sasakyang kapareho ng direksyong tinatahak mo kung A. May bakanting dadaanan maliban sa highway. B. Ang highway ay may dalawang lane kasalungat ng iyong direksyon. C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ano ang iyong dapat suriin kung ikaw ay aatras? A. Suriin at obserbahan ang buong paligid ng sasakyan. B. Pagtutuunan lamang ng pansin ang mga lugar na hindi nakikita. C. Asahan ang ibang motorista na malaman ang iyong gagawin. Ang tamang sagot letter A, suriin at obserbahan ang buong paligid ng sasakyan. Ang driver ay dapat marunong A. Magbasa, magsulat at umintindi ng mga traffic sign. B. Magbasa at magsulat ng kasulatan. C. Magsulat at bumuo ng kasulatan. Ang tamang sagot letter A, magbasa, magsulat at umintindi ng traffic sign. Bago magpalit ng lane sa highway, dapat magbigay ng sinyas A. Upang magbigay babala sa mga tumatambay sa gilid ng daan. B. Mga 30 metro bago magbago ng daan. C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Kapag maluwag ang daan, mabuti ba na bagalan ang takbo kapag tumatawid at ang traffic light ay verde o green? A. Hindi. B. Kailangan magpreno ng hindi bababa sa 3 beses? C. Oo. Ang tamang sagot letter A. Hindi. Kung nakaparada ka sa kanan ng kalsada at lalabas ka, dapat mong ibaba ang salamin ng bintana at gamitin na rin ang iyong sinyas ng kamay na ito. A. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa kaliwa. B. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa itaas. C. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa ibaba. Ang tamang sagot letter A. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa kaliwa. Ang tamang senyas ng kamay kung kakanan ay A. Kaliwang braso diretso pahalang. B. Kaliwang braso nakababa at nakaturo ang kamay sa lupa. C. Kaliwang braso nakabaluktot sa siko at nakaturo ang kamay sa taas. Ang tamang sagot letter C. Kaliwang braso nakabaluktot sa siko at nakaturo ang kamay sa taas. Ano ang maaaring mangyari kung nag-iiwan ka ng sapat na espasyo sa pagitan ng iyong sasakyan at ng sasakyan sa unahan? A. Maaaring businahan ka ng ibang motorista at lampasan ka. B. Maaaring makasingit ang iba pang motorista. C. Higit na madali kang makakaikot at makakaatras. Ang tamang sagot letter C. Higit na madali kang makakaikot at makakaatras. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Laging bisitahin ng iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahabang biyahe. B. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. C.
Uminom lamang ng mababang dose ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. Ang tamang sagot, letter B, maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Bago magpalit ng lane sa highway, dapat magbigay ng sinyas A. Upang magbigay babala sa mga tumatambay sa gilid ng daan. B. Mga 30 metro bago magbago ng daan. C. Upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang ibang mga sign ay tinatawag na direksyon sa linya. Lumilitaw sila para idirekta ka sa tamang linya kapag nakita mo ang aktwal na sangang daan. Madalas silang nakikita A. Bago ang sangang daan. B. Sa sangang daan. C. Pagkatapos ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter A, bago ang sangang daan. Pa-expressway ka, bakit importante na gamitin ng buo ang linya ng akselerasyon? A. Para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. B. Dahil mayroong espasyo para sa pagliko kung kailangan. C. Para pwede kang bumalik. Ang tamang sagot, letter A, para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. Ito ay isang tanda ng blank kapag ang headlight ay nagiging mas maliwanag kapag pinipindot ang pedal ng accelerator at dumidilim kapag pinapalabas ang accelerator pedal. A. Hindi sapat ang karga ng baterya. B. Sobrang karga ng baterya. C. Namamatay na baterya. Ang tamang sagot, letter C, namamatay na baterya. Alin sa mga sumusunod ang pagpapabuti sa pagkonsumo ng gasolina? A. Bagalan ang bilis, proper braking at pagpaplano agad ng mabuti. B. Pagmamaneho sa lower gear. C. Short journeys with a cold engine. Ang tamang sagot, letter A, bagalan ang bilis, proper braking at pagpaplano agad ng mabuti. Ano ang paglabag na gawa mo kung ikaw ay mabagal ang takbo kaysa bilis na dapat? A. Walang ingat na pagmamaneho, reckless driving. B. Mabilis na pagmamaneho, speeding. C. Hindi pagsunod sa batas trapiko, disregarding traffic sign. Ang tamang sagot, letter C, hindi pagsunod sa batas trapiko, disregarding traffic sign. Ang isang senior citizen ay naghain ng aplikasyon para sa lisensya sa pagmamaneho. Pinapayagan ba ito? A. Depende kung ang aplikante ay makakapasa sa medical, theoretical at practical na pagsusulit. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter B. Oo. Ano ang dapat mong gawin kapag nasira ang gulong sa harap mo? A. Iwasang gumamit ng likurang preno. B. Iwasan ang pumreno sa harap. C. Iposisyon ang iyong sarili sa likod ng bahagi. Ang tamang sagot, letter A. Iwasang gumamit ng likurang preno. Ang yellow box pavement marking ay pininta sa loob ng intersection na walang sasakyan ang blank. A. Pinahihintulutang dumaan. B. Pinahihintulutang huminto. C. Pinahihintulutang bumusina. Ang tamang sagot, letter B. Pinahihintulutang huminto. Kailan ka maaaring bumusina? A. Kapag may nais tawaging kaibigan. B. Kapag gustong kumuha ng right of way. C. Kapag magbibigay babala sa iba. Ang tamang sagot, letter C, kapag magbibigay babala sa iba. Sumusunod ka sa student driver na nakatigil sa kanto. Dapat kang A. Simulan mong buksan ang iyong makina kung matagal itong magbukas. B. Magpasensya dahil maaari silang magkamali. C. Agad silang lagpasan at magmaneho. Ang tamang sagot, letter B, maging magpasensya dahil maaari silang magkamali.
Ang isang nahuli na pampublikong sasakyan na may nasuspinde o nakansela na CPC ay maaaring maiuri bilang A. Pansamantala, B. Kolorom, C. Labas sa rota. Ang tamang sagot letter B. Kolorom. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap ang ilaw ng preno? A. Sagabal sa daan, B. Illegal na modifikasyon, C. Hindi ligtas sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B. Illegal na modifikasyon. Ano ang gamit ng U-turn signal light? A. Upang lumiwanag ang kalsadang dadaanan, B. Upang mapanatili ang bilis ng takbo sa kalsada, C. Upang magbigay ng sinyas sa iba pang mga driver o mga gumagamit ng kalsada na ikaw ay liliko. Ang tamang sagot letter C. Upang magbigay ng sinyas sa iba pang mga driver o mga gumagamit ng kalsada na ikaw ay liliko. Maaari kang dumaan sa kanan ng sasakyang kapareho ng direksyong tinatahak mo kung A. May bakanting madadaanan maliban sa highway, B. Ang highway ay may dalawang lane kasalungat ng iyong direksyon, C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang tamang sagot letter C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang mga karaniwang gumagamit ng langis at dahilan ng polusyon sa hangin ay A. Paggawaan ng semento, B. Mga pinagkukunan ng langis, C. Dimotor na sasakyan. Ang tamang sagot letter C. Dimotor na sasakyan. Niresetahan ka ng iyong doktor ng gamot. Bakit kailangan mong itanong kung paano ito makakaapekto sa iyo? A. Sasabihin mo sa iyong insurance company tungkol sa gamot mo. B. Ang gamot na iyong iniinom ay maaaring makaapekto sa iyong pandinig. C. Ibang uri ng medisina ay maaaring makapagdulot ng pagbagal ng iyong reaksyon. Ang tamang sagot letter C. Ang ibang uri ng medisina ay maaaring makapagdulot ng pagbagal ng iyong reaksyon. Ang pinakamataas na parusa para sa pagtanggap ng walang respeto o mayabang na driver. A. Parusa at pagkumpiska ng lisensya sa pagmamaneho. B. Parusa sa pera at pagkansela ng CPC kung saang otorisado ang unit. C. Pagkansela ng CPC at pagkumpiska ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B. Parusa sa pera at pagkansela ng CPC kung saan otorisado ang unit.